tanungin kung nasaan tayo ngayon. Kami po ay nasa Harrison Plaza Mall. Napakaraming umaatid ng misa. Nandiyan sa taas. Nandito. Tinawag ng Diyos upang makiisa sa pagdiriwang ng Eucharistia kung saan dadaloy ang kanyang pagpapala. Yan ang pagiging hari ni Kristo. His kingship is different from the kingship of any human being. Ang pagiging hari niya, ang kanyang ibibigay sa atin, ay hindi kayang ibigay ng tao o kahit sino mang hari. Like for example, yung sinabi ko, ang may bibigay ni Kristong Hari, what Jesus will give to us is the grace that we need. Yung grasyang kailangan natin. Yung grasya na kailangan ng mga taong sa Kanya ay nananampalataya. For all those who believe will receive blessings. At ang biyayang tatanggapin o bibigay sa atin ay pare-pareho. That's the beauty of our God. That's the beauty of this Christ the King. Before Him, everybody is equal. Sa ating Panginoon, walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata. Hindi porke nasa unahan ka, ay salamat nakapasok ako. Salong-salo ko ang grasya. May naman yung nasa taas. Paano ako? Nandito lang ako sa taas. Kaunting grasya na lang ang aking natatanggap. Yan po ang pamamaraan ng tao. At ang pamamaraan ng Diyos is different. Parehong grasya ang matatanggap ng lahat kung tayo ay mananampalataya at kung ibibigay natin ang ating sarili sa Diyos. For those who will experience God right now, sa mga tao na talaga namang nananampalataya at alam nila na wala silang inaasahan kung hindi ang Diyos, makakatanggap tayo ng pagpapala na hindi natin lubos na isip na pwede palang mangyari. Tuwang-tuwa ako dito talaga sa istorya ng batang ito. Si Stephen nandyan. 6 years old boy. Hindi ko na siya papupuntahin ulit dito kasi nandiyan yung nanay. This boy, Stephen, was born with 2 kidney defects. Yung dalawang pato niya, yung kidney, defective. Ibig sabihin, panahon na lamang ang magsasabi na kailangan na siyang i-transplant. Kung batang ito, nahirap, nangangailangan ng pera, nangangailangan na ng transplant, 2 months ago, umattend ng misa, bumalik sa doktor, hindi na po kailangan ng transplant dahil nag-normal na ang dalawang kidneys niya at siya ay malusog na nandyan po ngayon. Ito yan po sinasabi ko na what our God can give to us is beyond all our understanding. Hindi talaga natin maisip na posible palang mangyari ang ganito. Only our God can do that. But the other thing that God can give to us is the peace of mind that the world cannot give. Ang tao po sa panahon ngayon, lalo-lalo na magpapasko, naaaborito. Sa laki ng gastos, sa dami ng papapaskuhin. Mga kapatid, huwag po kayong bibigay. Hold on to our God who can help us. Ang buhay, hindi lahat puro pera ang kailangan. Ang buhay, hindi puro material things
ang makakapagpasaya at makakapagbigay ng kaligayahan sa tao. Ang pagiging mabuti mong tao, ang pagiging tapat mo, ang pagiging matulungin mo, ang pagiging pagtiis mo is enough for you to define that you are a good and a happy person. Pwede ka pong maging masaya na hindi ka napakayaman o hindi ka napakaraming bagay sa iyong buhay. Pwede kang magkaroon ng peace of mind at hindi maaburido kahit ka nakatira sa isang maliit na bahay, walang sasakyan. Kung nasa inyo ang Panginoon. And this is what God is encouraging us to have it in our mind. Everything is in our mind. That's why Jesus proclaimed that He is a King for us to have a mindset na may pwede tayong asahan. We have to put it in our mind that we can rely on this King na pwede nating asahan ang Diyos na ito kahit na ang buong mundo ay galit sa inyo, kahit na ang buong mundo walang tiwala sa inyo. But God, this King, still trusts in you. Kahit pa ang lahat pinagagalitan kayo, kahit pa ang lahat masama ang pagtingin sa inyo, mababa ang pagtingin sa inyo, but God is reminding us today that this King, hindi ganun ang pagtingin nila sa inyo. Pinadala kayo dito para buuin kayong muli. God wants us to make us all over again. Binasak tayo sa mga masasama at masasakit na salita na nanggaling sa mga taong inaasahan natin, na tutulong sa atin, bubuo sa atin, magpapalakas ng loob natin, and yet, what we got, opposite. Wasak tayo. Pinahina ang ating loob. Dinurog tayo. But this King will restore us and will make us whole all over again. And He can do it because He is our God. Maniniwala tayo mga kapatid that this God can restore us, can rebuild us, and can renew our spirit. What do I mean by renewing your spirit? Lalakas muli ang iyong loob. Magiging inspired ka ulit sa buhay. You have a chance to move forward and to become whole all over again. God can do this. Buuin mo uli ang tiwala mo sa sarili mo because our God trusts you. The reason why we have this Eucharistic celebration of life, celebration of Him being our King, pinagse-celebrate natin ang pagkahari ni Jesus. Si Jesus, ang hari ng lahat ng mga hari. You know, it is interesting what God can do in our life and what God is offering, unlike any other leaders can offer or any other kings can offer. Last year, hindi ko makakalimutan ito dahil ang mga pagbasa ngayon ay tungkol sa Kristong Hari. Christ being a king. There was this man, his name is George, came all the way from Guam. Nagkaling pa siya ng Guam dahil siya ay na-paralyze. Pumunta ng Pilipinas, hinahanap ko ako dahil nakita lang sa internet, nung nag-search siya sa miracles. Lumabas daw ang pangalan ko sa Google. Nag-search siya ng healing sa Google. Lumabas ang pangalan ko. Hinanap po ako matindang misa. Doon sa Monte Maria, sa Alfonso, Cavite, every third Sunday may misa po ako, alas 10. Nakipagsiksikan sa libu-libong tao. Dumating siya alauna ng madaling araw, marami ng tao. Ay ang misa alas 10 pa. To make the story short, during the Mass, siguro inaantok-antok na ito sa katagalan ng kanyang paghihintay, he was struck with the message
Parang ganito, nag-homily ako ganito. Ang sinabi ko raw ay ito, you are not a king. We only have one king, and that is Jesus. And do not act like you are a king. Sabi niya, para akong tinamaan ng kidlat, Father. Umiyak ako ng umiyak dahil para akong hari. Sa napakatagal na panahon, I thought I have a control all over my life and the life of others. I'm acting like a king. Father, humingi ako ng tawad sa Diyos. Hindi ko alam, matapos ko palang humingi ng awa sa Diyos at sinabi ko, patawarin mo po ako, Panginoon. For more than 30 years, I've been acting like a king. Para akong hari dahil I own a construction company. Patawarin mo ako. Nawala ang kanyang paralysis. Kasi po naputol na ang buto sa kanyang likod. Naka-wheelchair, bigla po siyang tumayo at naglakad. Gumaling instantly. Alam niyo, yun ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga nasa kanilang yan, sa balkonahe, na-attend ng Lisa, nakikinig. Habang ako'y nagsasalita dito, ang Diyos may mensahe rin ibinibigay sa bawat isa sa inyo. That's how our God communicates, using medium. That's why God communicates His healing power using an instrument. Ako po, instrumento lamang ng Diyos. Hindi po ako pwedeng magpagaling. Ang ginagawa ko, sinasabi ko lamang na posible kayong gumaling at ang pananampalataya ninyo ang makakapagpagaling sa inyo. Malinaw? Kung kayo'y naniniwala na ang pananampalataya nyo makakapagpagaling sa inyo, may ipapagawa pa ang Diyos tulad ng ipinagawa nila kay George. Narinig ang message. Humingi ka ng tawad because you were acting like a king and you are not a king. Akala mo kung sino ka, mapagmataas, mapagtanim ng galit, punong-puno ng hinanakit. Akala mo kung sino. That's what he did. He asked for forgiveness and the Lord granted his wishes. Ano ang wish ng isang tao? Ang wish ng isang tao ay gumanda ang kanyang buhay. Ayaw ng tao na tayo magulong isip, laging may kaaway. Ayaw ng Diyos, nagiging maglungkot ang ating buhay, lagi tayong may kagalit, mabigat ang dibdib. Kalain mo, katabi mo sa bahay, hindi mo iniimikan. Kasama mo sa opisina, iniiwasan mo. Bakit? Kagalit mo. May sinabi sa iyo masama o may sinabi kang masama. May utang sa iyo, hindi mo mabayaran o may utang sa iyo, hindi ka binabayaran. Nagkagalit na, but our God today is telling you, sharing with all of you, His kingship. Ano ba ang pagiging hari ni Kristo na wala ang ibang hari? Yun ay ang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Please, my dear sisters and brothers, those who are here asking and begging for healing, gusto ninyong gumaling? Taas ang kamay. Ay, salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat gustong gumaling. Pinapatalakpa ko ang inyong mga kamay dahil kinocongratulate ko kayo. Kayo po lahat ay normal. Lahat ng normal na tao gustong gumaling. Ito pa ang trabaho ng isang normal na tao. Ang isang normal na tao, gagawin ang lahat gumaling lamang. Tama po ba? Gagawin ang lahat at naipapagawa ang Diyos kung ano yan. Kayo po ay magpatawad. Please forgive and remove that anger, bitterness, and unforgiveness in your heart. Kayo po ay mangumpisal. Go to confession because sacrament
of penance is deeper healing than physical healing. Kaya yung mga pare na niya, si Father Benji, si Father Douglas, si Father Jeff, at si Father Albert, ang healing na maibibigay ng taong pupunta sa mga paring katulad nila ay mas malalim kaysa pa healing na maibibigay ng physical healing. 7 years ago, hindi ko ito makakalimutan, nag-mission ako sa East Coast, sa Maritime, sa Canada. Sabi ko, bago mag-healing, magpakumpisal muna ako. Literally, yung mga lumpo na nangunpisal bago palang mag-misa, naglakad na. Maraming bulag ang nakakita. Yan ang mangyayari sa mga taong hihingi ng tawad. Ang taong humihingi ng tawad, hindi kayang pahindian ng ating Panginoon ang kanilang kahilingan. God cannot say no for those who are humble and contrite. Tandaan nyo to. It is the teaching of the Scriptures from the book of Moses or the book of David in the Old Testament. They humbled themselves before the Lord, and the Lord gave them everything that they want and need. Ibibigay ng Diyos sa lahat ng nakakarinig dito ng mensaheng ito. Ibibigay ng Diyos lahat-lahat sa inyo ang inyong hinihiling. Kasi yan ang tanong ng tao. As a human being, we have wants and needs. We have desires. May gusto tayo sa buhay. Minsan, ang gusto natin yan, ang hirap maabot. Tayo'y nagtatanong, how can we get it? And how can we have it? Now, I'm giving you the secret. Let us be humble before the Lord and beg for His mercy. At ang tao na hihingi nito ngayon ay ibibigay ang lahat ng inyong mga pangangailangan dahil mapagmahal ang ating Panginoon at napakabait niya dahil pinatawag tayo sa lugar na ito upang tanggapin ang lahat ng biyayang ating kailangan sa ating buhay. Amen. Please all stand. Magpapatuloy po tayo ng ating pagdadasal. At this moment, we're going to pray a general healing prayer. For the sake of those people who are watching on their television, napakarami po ang nanonood sa kanilang mga television na nakakatanggap ng kagalingan. That's what I said earlier, no? The blessing of God flows. At hindi niyo po ito akalain na yung kahit yung mga nanonood ng television ay gumagaling. It's because of their faith. So at this moment, I'm inviting you to close your eyes. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Let us feel the loving presence of our God and put your right hand on the part of your body that needs healing. Ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung ang masakit sa inyo ay tuhod, ilagay niyo sa tuhod. Kung ang masakit sa inyo ay paa. Puso, ilagay niyo yan. And close your eyes as we sing the Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Pagpalang Ama, paspasan mo po lahat na nandito ngayon. Bless and touch them. Touch
tongue. Marami po dito may mga heart ailments, sakit sa puso. Lord, touch their heart. Their ears, nakakarinig. May vertigo, may tinnitus. Touch their head. Bumubukan ng mga ulo, sakit. May migraine, may tumor. Lord, marami dito may cancer. Breast cancer, ovarian cancer, colon cancer. Lord, bless them. Yung mga may diabetes, may knee problem, Lord, bless them. Mga may osteoarthritis, Lord, pagpalain mo po sila, isa-isa. Buhin mo po. Yung mga may cyst, all over their body, may mga bukol, may hypertension, yung mga na-stroke, may cystic ovary, Lord, bless. Mga may sinus problem, masakit ang sikmura, may lymphoma, masakit ang likod, Lord, paspasan mo po sila, isa-isa. Mga may cataract, may emphysema, hindi makahinga, may allergy, may pancreatic problem, prostate problem, may problema sa throat. Lord, heal them. Sakit ang likod, tuhod, batok, alisin mo na po lahat ng sakit. Mga may arthritis, rheumatism, gout, Lord, bless them. Mga may goiter, Lord, heal. Marami rin po kami mga mahal sa buhay na gusto ipagdasal. Nasa ospital, hindi makaparito. Lord, bless them right now. One by one. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And let us pray. Please all stand.